O Panginoon Diyos, O Diyos, Ama namin, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sapagkat ang iyong karunungan ay hindi masayod ng aming mga mangmang na pag-iisip. Subalit tinuturuan mo kami, hindi lamang umunawa, kundi ang pinakamahalaga sa lahat, magpasakop sa iyo. Totoo na sa kaitaasan na iyong mga karunungan, hindi namin maunawaan lubos ang lahat. Subalit nagtitiwala kami sa iyo na ikaw ay palaging mabuti at hindi mo kami papatnubayan sa aming ikawawasak. Lahat ng pagtitiis na ito ay may layunin, lahat ng pagtukso, lahat ng paikipaglaban ay mauuwi sa ikabubuti ng lahat ng iyong tinawag kay Kristo. Ngayong umaga, ipaunawa mo sa amin ang iyong kalooban, upang huwag na pong masayang ang aming mga buhay sa mga bagay na hindi mo nais para sa amin. Ingatan mo ang aming puso, ang aming isip sa pakikinig sa umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Matthew chapter 4, verse 12 hanggang verse 25. Ang kabanata chapter 3 hanggang chapter 7 ay ang ikalawang pangunahing bahagi ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Yung unang bahagi, yung chapter 1 hanggang chapter 2, na tumutukoy sa pagpapakilala kung sino ang Mesiyas. Ang chapter 3 hanggang chapter 7 ay nagpapahayag ng pagsisimula ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Mula sa kanyang pagpapabautismo kay Juan Bautista, sa kanyang pagtukso, ang pagtukso sa kanya sa ilang, hanggang sa formal niyang pagpasok sa isang malawak na pangangaral at paggawa ng mga himala sa Galilea. Dito rin maingat na iniayos ni Mateo ang buod ng doktrina at katuruan ng Panginoong Hesukristo na kilala natin bilang Sermon of the Mount, verse 5 hanggang 7. So in-emphasis niya dito sa second part ng Matthew, kung anong klaseng ministeryo meron ang Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas at anong klaseng doktrina meron siya. Now, in chapter 8, papunta, at yung mga kasunod na talata ay tumutukoy naman sa pagpapalawak ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dito muna tayo. Sa chapter 5 hanggang 7, sa tinatawag na Sermon on the Mount, ipinahayag ng Panginoong Hesukristo ang pamantayan ng buhay ng sino mang nasa kanyang paghahari. Ang teksto natin, binanggit ko na kanina sa chapter 4 verse 12, ay ang pagsisimula ng ministeryo ng hari. Kung papansinin natin, nang marinig nga niya na si Juan ay dinakip, ay umuwi siya sa Galilea. Mauunawa natin na mayroong pagitan, yung verse 11 at verse 12. Mayroong mga buwan na hindi isinali si Mateo sa kanyang ebanghelyo. In fact, may mga ministeryo ang ating Panginoong Hesukristo sa Judea magkatapos niyang tuksuhin. Mababasa natin ito sa mga unang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Makatuwirang ipagpalagay na ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo sa Judea na mababasa natin sa Book of John, sa Gospel of John, ay naganap pagkatapos ng pagtukso sa kanya. So yun yung pagitan ng verse 11 at verse 12. Sapagkat malinaw na matapos mabautismuhan ng ating Panginoong Hesukristo, agad siyang dinala ng banal na Espiritu sa ilang para tuksuhin. Kaya tama lamang na matapos tuksuhin ang ating Panginoong Hesukristo at siya'y magtagumpay, bumalik sa Judea.
At doon inilarawan ang kanyang ministeryo na kasabay ng ministeryo ni Juan Bautista. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, may sandaling panahon na nagkasabay ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo at ni Juan Bautista sa Judea. Sa panahong ito, ilan sa mga disipulo ni Juan Bautista, kagaya nila Andres at ni Juan na apostol, ay naging mga unang tagasunod ng Panginoong Hesus. John chapter 1 yun. Mababasa rin natin na bago patawagin ng Panginoon si Pedro sa Matthew chapter 4, ay nakilala na siya ng Panginoon. Una pa lang, nang dinala ni Andres si Simon na kanyang kapatid at ipinakilala sa Panginoon. Subalit hindi pa sila tinatawag ng Panginoon sa isang full-time na pagiging tagasunod, kagaya ng nababasa natin dito sa Matthew chapter 4. Nanatili ang Panginoon sa Judea hanggang sa makarating sa mga Pariseo ang balita na mas maraming nagiging alagad ang ating Panginoong Hesus kaysa kay Juan Bautista. Kaya nga, umalis siya sa Judea at pumunta siya sa Galilea. Bagamat nilinaw sa John chapter 4 verse 1 hanggang 3 na hindi naman talaga ang Panginoon na nagbabautismo kundi yung mga alagad, yung mga una niyang tagasunod. So nakita ninyo na may pagitan yung Matthew chapter 4 verse 11 at saka yung Matthew chapter 4 verse 12. Samantala ayon kay Mateo, si Juan Bautista ay ipinahuli ni Herodes dahil sa matapang niyang pagsaway sa hari ukol sa pakikiapid nito sa asawa ng kanyang kapatid. Matthew chapter 14 verse 3 hanggang 4. Nang matapos ang ministeryo ni Juan, ang huling propeta ng lumang tipan, dumating na ang takdang panahon para sa hayagang pagsisimula ng sariling misyon ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, doon sa verse 17, Matthew 4:17, sinabi ni Mateo, mula noon, nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hindi ito biglaang hakbang, mga kapatid, kung hindi katuparan na sa paglilingkod sa Panginoong Diyos ay laging may tamang panahon. Kailangan ng tamang hakbang. May panahon ng paghahanda at may panahon na lahat ng ating pinaghandaan ay atin ang gampanan, sapagkat eto na ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang ating pangangaral ngayong umaga, ang paksa ay ang pagsisimula ng ministeryo ng hari. Bawat organisasyon, maging ito man ay simbahan, korporasyon o negosyo, ay nagsisimula sa tatlong basic na katanungan. Una, ano ang layunin? Ano ang misyon? Ano ang mission at vision ng organisasyon? O sa madaling salita, kung ito ay negosyo, ang una mong itatanong, ano mismo ang produkto na aking iniaal? Pangalawang tanong, sino ang tinatawag ng layuning ito? Meron akong advokasya. Para kanino? Sino ang nais kong tulungan? Sino ang makikinabang at siservisyohan ng aking organisasyon? O kung tayo ay nagninegosyo, sino ang bibili ng aking produkto? Tatlong tanong, paano makakarating ang layunin ko o produkto ko sa mga taong benepisyaryo o bibili sa akin? Paano ito ihahatid sa tamang tao, sa tamang paraan at sa tamang panahon? Ang pinag-uusapan dito is strategy. Hindi ibig sabihin meron tayong skill at meron tayong kliyente. Ibig sabihin nung asenso na tayo, kailangan natin ng tamang strategy. Lalo na kung ang kalaban natin, oras. Pag humaba ang oras, lagi tayong abunado, lagi tayong lugi.
Kapag kulang o hindi malinaw ang alinman sa tatlong ito, ano ang layunin mo, sino ang siserbisyohan mo, at ano ang standards ng iyong gawain, ano ang paraan, ang organisasyon ay mawawalan ng direksyon at mawawalan ng bisa. Maaaring magme-maintain na lang ang negosyo, pero hindi nalalago, hindi nalalawak. Sa pagsisimula ng ministeryo ng Panginoong Hesukristo, malinaw na ipinakita ng teksto, binasa ng kapatid natin kanina sa Matthew chapter 4, kung sino at anong uri ng mga tao ang inaabot ni Kristo. Sa chapter 4, verse 13 hanggang verse 16, nabasa natin kung para kanino, sino ang inaabot ni Kristo. Inilarawan sila bilang mga taong namumuhay sa kadiliman, mga taong nalulugmok sa lilim ng kamatayan at walang liwanag ng pag-asa. At ano ang dinala sa kanila ng Panginoon? Maliwanag din kung ano ang daladala ng Panginoon sa kanila. Ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Isang paghahari na ipinahayag niya hindi lamang sa salita, kundi sa katotohanan siya mismo ang hari. At siya ang ilaw ng sanlibutan. Verse 17 at verse 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpagaling ng lahat ng mga sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At ipinakita rin ng Panginoon ang malinaw niyang pamamaraan. Paanong ang mga taong ito ay nasa kadiliman ay makakarating sa kanyang paghahari? Paanong itong mga taong makasalanan ay tatanggap ng paghahari ng Diyos? Pinakita ng Panginoon ang kanyang malinaw na pamamaraan upang ang mga tao ay makapasok at makibahagi sa paghahari ng Diyos. Sila ay kanyang tinatawag sa pagsisisi. Subalit ang kanyang gawain ay hindi nagtatapos sa isang agarang pagtugon. Ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lilitaw at pagkatapos mawawala. Kasama sa estratehiya ng Panginoong Hesukristo ay kung paano ang kanyang ministeryo ay magiging pangmatagalan at kung paano ito tatatag. Ipinakita niya na kailangan ng kaharian ng Diyos ay lumaganap at bahagi ng kanyang estratehiya ay ang pagsasanay ng mga magiging tagapanguna. Hindi lang mang siya tumawag ng mga taong makasalanan, tumawag din siya ng mga tao upang hubugin, upang sila'y suguin, at upang dumating ang panahon sila'y maging handa at maging tagapanguna sa pag-aakay ng iba patungo sa kaharian ng Diyos. Sa tatlong bagay, ibabalangkas natin ang pangangaral ngayong umaga. Yung general na principle, binanggit na natin. Una, ang ministeryo ng hari ay pangangaral ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Pangalawa, ang ministeryo ng hari ay para sa mga taong malayo sa Diyos. At ito ay nagpapahayag ng tunay at kadakilaan ng kanyang biyaya. Pangatlo, ang ministeryo ng hari ay pagtawag at paghubog ng mga susunod sa kanya. At isa-isahin natin yan sa oras na ibibigay sa atin ng Panginoon. Una, ang ministeryo ng hari ay ang pangangaral ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Ayokong gawing komplikado ang mga termino. Maraming nagsasabi na ang ebanghelyong ipinangangaral natin ngayon ay hindi na ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Pero tignan natin ang mas malaking picture. Bakit ito ang sentro ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi ito isang bagong idea, kundi matagal nang ipinahayag ng banal na kasulatan. In fact, ang paghahari ng Diyos ay tema ng buong kasulatan. Mula sa Genesis hanggang sa Revelation,
Ang isang tema na nagbubuklod sa bawat dulo ay ang paghahari ng Diyos. Sa awit 97 verse 1, ang Panginoon ay naghahari, magalak ang lupa, matuwa ang karamihan ng mga pulo. Gayon din kung babasahin natin sa Isaiah 52 verse 7, binanggit ni Isaiah ang patungkol sa mabuting balita. Ang kagandahan ng paa ng nagdadala ng mga mabubuting balita. Anong balita ang sinasabi na ito? Ang inyong Diyos ay naghahari. Ang paghahari ng Diyos ang pangunahing tema ng kasulatan. Ang pag-asa ng kaligtasan at ang katiyakan ng kapayapaan ay darating kapag tinalo ng Diyos ang lahat ng kanyang kaaway at kanyang tinubos ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kaaway. Ang pagsasakatuparan ng paghaharing ito ay nagsimula sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Ang anak ng Diyos ay isinilang bilang hari ng mga Hudyo. Ang Mesiyas na ipinangako, subalit bago pa maihayag ang lubos na kaluwalhatian ng kaharian, siya ay dumating muna upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ito ang unang yugto ng paghahari ng Diyos. Sa pagpapatuloy natin ng exposition sa Matthew, makikita mo na ang turo ng Panginoon sa kanyang paghahari ay kagaya ng butil ng mustasa na itatanim at kailangan ng mahabang panahon para mamunga at mabuo. Darating tayo dyan kapag nasa chapter 13 na tayo. Pero ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang unang yugto ng paghahari ng Diyos, hindi pagganap na paghukom ang dala ng Panginoon, kundi ang mahabaging pagliligtas. Bilang patunay na siya ang hari at ang ipinangakong Mesiyas, kanyang ipinakita ang kanyang mga tanda. Ang tanda ng kaharian sa pamamagitan ng pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalayas ng masasamang espiritu. At yun ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay gumagawa ng mga himala. Bilang patikim ng lubos na paghahari ng Diyos na kanyang dadalhin sa katapusan ng sanlibutan. Ito ang malinaw na larawan ng ministeryo ni Jesus ayon sa Matthew chapter 4 verse 23 hanggang 25. Nilibot niya ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang lahat ng uri ng sakit. Lahat ng uri ng karamdaman. Kanyang kapangyarihan ay hindi sa Galilea lamang, kundi sumikat siya, ang kanyang reputasyon ay umabot hanggang Syria. Dinala sa kanya ang mga may sakit, mga inaalipin na masasamang espiritu, mga lumpo, at lahat sila ay pinagaling ng ating Panginoon. Ayon sa Matthew chapter 8 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng ito ay katuparan ng hula ni Isaias. Siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Maliwanag ang turo ng ating Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 12 verse 28. Sinabi niya, kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay kanyang pinalalayas ang mga demonyo, kung gayon ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo. Sa pagtatapos ng kanyang ministeryo sa lupa, ang hari ay hindi umupo sa trono ng politika, kundi siya'y umakyat sa krus. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Ang kanyang dugo ang nagpatibay ng bagong tipan at naging daan sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa ikatlong araw, siya'y muling nabuhay. Ipinahayag ang tagumpay ng kaharian, ang bagong buhay at ang buhay na walang hanggan para sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay sa huli, ang mabuting balita na ang hari ay dumating para iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. Mula mismo sa langit tungo sa lupa, nagpakumbaba at ang kanyang dugo ang naging pambayad para sa kanilang mga kasalanan. Sa ganyang paraan, ginapi ni Kristo ang kapangyarihan ng diablo
At sa kanyang muling pagkabuhay, ginapi ng ating Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng kamatayan. Siya ay magliligtas. Siya ay naghahari ngayon sa langit, sa trono ng Diyos sa langit. At siya ay magbabalik at maghahari magpakailanman para dalhin sa atin ang kalubusan ng paghahari ng Diyos. Sa madaling salita, ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay ebanghelyo na ang paghahari ng Diyos ay nagtagumpay na sa kasalanan, sa diablo, sa sanlibutan, at sa ating dating pagkatao. Pangalawa, ang ministeryo ng hari ay para sa mga taong malayo sa Diyos. Napakaganda ng pangako ng paghahari ng Diyos. Bawat isa ay nangangarap na darating ang panahon na ang gobyerno ay magbabago dito. Na tayo ay pamumunuan ng mga matutuwid na tao. Lalo na sa slogan na walang korap, walang mahirap. Isipin mo kung ang daigdig na ito ay pinamumunuan ng mga taong matutuwid. Pero sasabihin natin, hindi yan para sa mga taong makasalanan. Sapagkat hanggat may makasalanan, walang mabuting mangyayari sa daigdig na to. Pero para kanino? Para kanino dinala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang paghahari? Para kanino ba dinala ng Panginoon ang kaharian ng Diyos? Malinaw sa binasa natin sa verse 13 hanggang verse 17. Iniwan ni Jesus ang Nazareth. Isipin mo, ang Nazareth yan ang kanyang sariling bayan. Hindi siya tinanggap dyan. Pag kinos-reference natin yan sa Lucas chapter 4, mayroon pang isang pagkakataon na gusto siyang itulak ng kanyang mga kababayan, ng kanyang mga kamag-anak sa bangin, pagkat hindi nila tanggap si Kristo. Iniwan ni Jesus ang Nazareth at tumahan sa Capernaum, sa mga hangganan ng Zabulon at Neptali. Isang lugar na tinutukoy ng propeta. Binasa rin kanina yan sa Isaiah chapter 9. Ang bayang nalulugmok sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan ay lumiwanag sa kanila ang ilaw. Tinawag sila na Galilea ng mga Hentil. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Naipahayag na natin, mga kapatid, na naparito ang Panginoong Jesucristo upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang panawagan ay malinaw, pagsisisi, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay malapit na o darating. Malapit in the sense na papunta na rito ang kaharian ng Diyos. Mas maiintindihan natin yan kapag ginagamit natin yung salitang on the way na. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo, na ang paghahari ng Diyos ay malapit. Subalit kapansin-pansin, yung ganitong kadakilang bagay, hindi mo yan dadalhin sa lugar na mahihirap. Ang lugar ng paghahari, ng mabubuting pangako, dadalhin mo yan sa lugar na ang mga tao sophisticado. Kung gusto mo na ang iyong advokasya ay lumaganap sa buong Pilipinas, dalhin mo yan sa Manila. Kakalat yan doon. O hindi naman kaya sa sitwasyon ng ating Panginoong Jesucristo, edi magsimula sa Jerusalem. At mula sa Jerusalem, kakalat. Subalit hindi sa Jerusalem nag-umpisa ang Panginoon ng kanyang pangunahin, ang kanyang pansariling gawain. Ang Jerusalem ay hindi naging sentro ng kanyang early ministries. Ang Jerusalem ay naging sentro ng gawain ng Panginoon sa mga linggo ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga nung pumasok siya sa Jerusalem, tinatawag yun na triumphal entry. Dahil sa hindi siya pumasok doon. Nung una siyang pumasok doon at naglinis siya ng templo, nagalit sa kanya mga Hudyo.
kung kaya't ang kanyang ministeryo ay inumpisahan niya sa Galilea. Hindi sa Jerusalem, na sentro ng relihiyon at pamamahala. Lahat ng mga taong banal, nasa Jerusalem. Lahat ng matatalino, nasa Jerusalem. Lahat ng tao sa gobyerno, nasa Jerusalem. Nagsimula siya sa Galilea, isang rehiyong minamaliit ng mga konserbatibong Hudyo. Para sa kanila, ang mga taga-Galilea ay mababa ng antas. Pagdating sa espiritualidad, hindi sila masikap sa pagsunod sa kautusan at labis silang nakikisama sa mga hintil. Kaya tinawag ito ng kasulatan na Galilea ng mga hintil. Dahil sa layo nito sa Jerusalem, madalas na iniuugnay ang Galilea sa mga makasalanan, mga publikano, at mga taong itinuturing na walang pinag-aralan. Kumbaga, kung ang Jerusalem ay syudad, ang Galilea ay probinsya. Dahil din sa kahirapan, mahihirap ang mga tao sa Galilea, laging mayroong tensyon, panlipunan. Kung kaya't nag-uumpisa madalas ang mga rebelyon sa Galilea. At binanggit yan ni Gamaliel sa chapter 5, verse 37 ng Acts, na kanyang sinabi, hindi nyo ba naalala si Judas na taga-Galilea sa panahon ng pagbubuwis? Hindi katakataka na si Nathanael, sa John chapter 1, verse 46, ay nagtanong, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Ang Mesiyas, manggagaling sa Nazaret. Of course, hindi nila alam na si Jesucristo pinanganak sa Bethlehem. Pero isipin mo, yung kanyang kilusan, manggagaling sa Nazaret o manggagaling sa Galilea. Kahit ang mga leader ng mga Hudyo, John chapter 7, verse 52, sila ay nanunuya at ang kanilang sinabi, buksan mo ang kasulatan, wala kang makikita na may lumitaw na propeta sa Galilea. Ngunit dito mismo, malinaw na nahayag ang likas na ministeryo ng Panginoon. Hindi siya naparito para sa mga taong nagpapalagay sa kanilang sarili na sila'y matutuwid, kundi para sa mga hayagang makasalanan. Ayon sa Matthew chapter 9, verse 10 hanggang 13, siya ay sumalo sa pagkain kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan at ipinaliwanag niya ang kanyang misyon. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng matutuwid, kundi ng mga makasalanan. Sa kanila, unang ipinahayag ni Jesucristo ang paghahari ng Diyos. Kung kaya't tinatawag niya sila sa pagsisisi. Ang pakikisama ni Jesucristo ay hindi kompromiso. Tinatawag niya ang mga makasalanan sa pagsisisi. Kaya ang pagdating ng Panginoong Jesucristo sa Galilea ay liwanag sa gitna ng kadiliman. Madali mong madistinguish kung ano ang liwanag sa dilim, sapagkat magkaiba sila ng nature. Sa ganitong paglalarawan, si Jesucristo ay oo nakisama sa mga makasalanan, pero kitang-kita mo na si Jesucristo ay hindi makasalanan. Iba ang kanyang buhay, iba ang kanyang sinasabi. Ang ginagawa niya ay hinihikayat niya ang mga makasalanan sa pagsisisi. Sa mga taong malalayo sa Diyos, itinuturing na marumi, mababa, walang pag-asa, ay sumikat ang dakilang ilaw. Si Jesucristo ang liwanag ng sanlibutan at ang kanyang kaharian ay unang dumating sa mga taong akala ng marami ay hindi karapat-dapat.
Ngunit siyang tunay na nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Naalala kong sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, kayong mga mapagmataas, mauunahan kayo ng mga publikano at ng mga patuto sa kaharian ng Diyos at kayo magsisikap kayong pumasok pero hindi kayo makakapasok. Sa isang banda, sinabi niya sapagkat ang nagmamataas ay ibababa ng Diyos at ang papakumbaba ay itataas ng Diyos. Pangatlo, ang ministeryo ng hari ay pagtawag at paghubog ng mga susunod sa Kanya. Dinadala ng Panginoong Jesucristo ang balita ng kaharian ng Diyos sa makasalanan bilang isang paanyaya, isang tawag sa pagsisisi. Hindi kanya pinipilit magsisi. Tinatawag kanya magsisi. O sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ito'y pinag-uutos ng Diyos na ang bawat tao ay magsisi. Pero sa totoo lang, sinong hihikayat sa iyong magsisi? Wala. Ikaw ay nangangailangang tumugon sa paanyaya ni Kristo. Ang pagdating ng kaharian ay inihahalin tulad sa pagdating ng liwanag. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kadiliman. Ang pagsisisi ay pagkaunawa na pagkatapos ng madaling araw ay merong bukang liwayway at yan ay nag-uumpisa sa isip, sa puso ng tao. Na habang tinatanaw mo si Kristo, naliliwanagan ka sa kanyang salita at sa kanyang buhay at naunawaan mo na siya lang ang tangi mong pag-asa. At kapag si Jesucristo ay pumasok sa iyong puso at sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay kanyang binigyan ng kapanganakang muli, tunay na ang paghahari ng Diyos ay nasa iyo na. Ang pagsisisi ay paglapit sa liwanag ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ito pagbabago ng asal o pagbabago ng relihiyon, kung hindi pagbabago ng direksyon ng buhay. Pagbabago sa katanungan na saan ka nakaharap. Sa liwanag na ito, mauunawaan ang pagtawag ng Panginoon sa apat na mangingisda. Matthew chapter 4, verse 18 hanggang 22. Nabanggit natin kanina na bago siya magsimula ng pangangaral sa Galilea, kilala niya na si Andres at si Simon, at tinawag niya ng Cephas, na ang ibig sabihin, bato. Pero katakataka na hindi pa sila tinawag ng Panginoon bilang mga personal na tagasunod niya, habang ang ministeryo ni Juan Bautista ay gumugulong pa. Dito sa Matthew chapter 4, aakalain natin na ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa mga mangingisda ay tinawag na. Nakita niya ang mga mangingisda at pagkatapos sinabi niya, "Hoy, kayong dalawa, sumunod kayo sa akin." Pero kung titignan natin sa isang perspektibo, sa Lucas chapter 5, ito nagbigay ng detalye kung paano tinawag ng ating Panginoong Hesukristo si Simon Pedro, si Andres, at si Juan at si Santiago. Kung paano ang Panginoong Hesukristo ay gumawa ng himala ng masaganang huli ng isda. Magdamag sila Pedro, anang isda, subalit wala silang nahuli. At nang nakita sila ng Panginoon na naglalakad siya sa tabing dagat, ay sinabi sa kanila ng Panginoon, ilagay mo ang iyong lambat sa gilid. Sinabi ni Simon, magdamag po kaming ng huli ng isda, pero wala ho kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, sige, mangingisda uli kami. Sa madaling salita, dumating ang maraming isda. Pero kapansin-pansin na ang paningin ni Pedro ay hindi nakatingin sa mga isda, hindi nakatingin sa himala, kung hindi tumingin sa kung sino ang nasa kanyang harapan. At nang nakilala na si Kristo, bigla siyang tumingin sa kanyang sarili at nakita nang siya ay isang makasalanan. Sa takot, nagpatira pa silang lahat sa Panginoon. At sinabi ni Simon sa Panginoong Hesukristo, lumayo ka sa akin.
ako'y makasalan. Sa Luke chapter 5 verse 8 to 10, sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot. Simula ngayon, mamamalakaya ka na ng mga tao. See, pinaliwanag sa atin ang Ebanghelyo ni Lucas kung anong nangyari dyan sa Matthew chapter 4. Hindi sila basta tinawag ng Panginoon na sinitsitan lang o tinawag, pinilit. Sila mismo, ang mga unang tao na sumunod kay Kristo ay nakaunawa na sila'y makasalanan. At si Jesucristo lamang ang banal na magliligtas sa kanila mula sa kanilang makasalanang puso. Tatakot sila. Pero sinabi ng Panginoon, huwag kayo matakot. Mula ngayon, tao na ang huhulihin mo. Kaya sinabi sa Matthew 4:19, magsisunod kayo sa hulihan ko. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Ito ang pattern ng ministry. Ito ang pattern ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo. Ang sino mang lumalapit sa Kanya ay hindi niya hahatulan, kundi tatanggap ng kapatawaran. Bibigyan niya ng bagong buhay. At pag sinabing bibigyan ka ng bagong buhay, talagang mag-iiba ang direksyon ng buhay mo. Ayaw sabihin, bagong buhay. Dating mahirap, naging mayaman. Dating nagdidildil ng asin. Ngayon, nagtatamasa na ng mga material na bagay. At ganoon ang bagong buhay na hinahanap ng mga tao sa sanlibutan. Mga kapatid, ang sanlibutan ito ay lilipas. Lahat ng bagay na mataas, maganda sa paningin natin, ay lilipas. Pero merong isang bagay na dinadala ang Diyos sa sanlibutan ito. At yan ang kanyang paghahari. Ang sino mang pinatawad ni Kristo ay binibigyan niya ng bagong oryentasyon na hindi lang mabuhay para sa daigdig na to, kung hindi nasain araw-araw na hanapin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Sapagkat nauunawaan niya nang lahat ng kailangan niya ay alam ng Ama niya sa langit. Noon hindi niya matatawag na Ama ang Diyos. Subalit dahil kay Kristo tayo'y naging mga anak ng Diyos. Hindi tayo hatulan ng Panginoon. Pero huwag kang mag-isip na walang hatol, sapagkat may hatol na darating. Sino mang lumalapit sa Kanya ay makakatagpo ng bagong buhay. Makikita natin ito kung paano niya pinakitunguhan yung babaeng nahuli sa akto ng pangangalun niya. So John chapter 8 verse 11 to 12, sinabi sa kanya ng Panginoong Jesucristo, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Humayo ka ng lakad, mula ngayon huwag ka nang magkasala. Hindi kita hahatulan, pero huwag ka nang bumalik sa dati mong gawain. Nahuli ka sa akto ng pangangalun niya, nakita ka ng Panginoon na makasalanan, sinasabi ng Panginoon, huwag nang paulit-ulit. At sa kanya sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Verse 12. Bakit tayo napunta sa talatang ito? Sapagkat naalala natin na ang presensya ng Panginoon sa Galilea ay kagaya ng liwanag sa dilim. Kapag dumating ang ilaw, kahit gaano kaliit ang ilaw, hindi yan lalamunin ng dilim. Mayroon at mayroong liwanag. Tumingin ka sa mga bituin sa langit, napakalayo nila. Gayunpaman, ang kanilang liwanag ay nagliliwanag sa atin dito sa lupa. Ano pa kaya kung si Jesucristo ang liliwanag sa ating mga puso? Ano pa kaya kung ang kanyang salita ay liliwanag sa ating mga paa? Ano pa kaya kung ang liwanag ng Panginoon
ay nilagay niya sa ating mga pag-iisip. Kaya nga ang bunga ng tunay na pagsisisi ay pagsunod. At ang patunay ng pananampalataya ay pananatili sa salita ng Panginoon. Nanampalataya ka sa salita ng Panginoon. Tama yan. Kahit ang mga dyablo nananampalataya rin sa salita ng Panginoon. Pero hindi sila mananatili sa salita ni Kristo. Kung dumating ang liwanag, subalit ang mga tao ay sasalampak pa rin sa kadiliman, anong silbi ng nakita mo ang liwanag? Mabuti na sana na hindi ka nakakita ng liwanag kaysa magbulag-bulagan ka. Sapagkat ang nagbubulag-bulagan ay masahol pa sa totoong bulag. Sapagkat pag nakita ng tao ang kanyang sadlak na kalagayan, magnanasa siya na makakita. Wala nang ibang nagpapahalaga sa kalayaan maliban dun sa mga nakakulong. At kung ikaw ay makakaunawa na talagang ikaw ay alipin ng kasalanan, at ipinahahayag sa iyo ang ebanghelyo ngayon, pangarapin mong lumaya kay Kristo. Sapagkat kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay magpapatuloy sa kanyang salita. At iyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Ang bawat tumatanggap ng kapatawaran kay Kristo ay hindi lamang inililigtas, hindi lamang nakakapasok sa kaharian ng Diyos, sila ay hinuhupog din na maging tagasunod. At sa huli, magiging tagaakay din sila ng iba patungo sa kaharian ng Diyos. Kung kagaya na si Jesucristo ang ilaw ng sanlibutan, sa bawat isa na disipulo ni Kristo ay sinasabi din, magliwanag ang inyong ilaw sa sanlibutan. Ito ang bagong buhay na ibinibigay ng hari. Isang buhay na binago, pagbabago na hindi galing sa panlabas, kundi sa pagbabago ng pagnanasa ng puso, ng pangarap ng pag-iisip. At isinusugo niya upang ang gawain ni Kristo noon na mag-akay ng tao sa kaharian ng Diyos ay gagawin din natin. Sa pagtatapos ng pangangaral ngayong umaga, ang unang yugto ng paghahari ng Diyos ay naganap na sa pamamagitan ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Siya ay dumating bilang hari. Naghari sa pamamagitan ng krus. Nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Bago siya umakyat sa langit, itinatag niya ang iglesia. At malinaw na ipinagkatiwala niya sa iglesia ang gawain ng kaharian. At anong kagawain ito? Ipasok ang lahat ng bansa sa kanyang paghahari. Kaya yan ang huling talata ng Ebanghelyo ayon kay Mateo. Matthew 28 verse 18. Kanya sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay sa akin. Nang si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, sinabi niya, nasa akin na ang paghahari. Dahil dito humayo kayo. Dahil naghahari na ako, humayo kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila. At turuan niyo silang ganapin ang lahat ng iniuutos ng hari. Sapagkat merong katiyakan na habang naghahari si Kristo sa langit, siya ay isa sa atin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Subalit ang kasaysayan ay hindi pa nagtatapos sa misyon ng iglesia. Itinuturo ng kasulatan na darating ang huli at lubos na yugto ng paghahari ng Diyos. Sa katapusan ng sanlibutan, ang hari na minsang nagpakababa ay babalik
na may ganap na kapangyarihan, sa nagniningas na apoy, na may dalang paghihiganti at dakilang kaluwalhatian. Ang anak ng tao ay mahahayag sa mga alapaap ng langit, at ang lahat ng mga bansa ay makakakita sa kanya. Sa tunog ng mga trumpeta, titipunin niya ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na sulok ng daigdig. At ang kanyang paghahari ay mahahayag hindi na sa biyaya lamang, kundi sa ganap na paghuhukom at kaluwalhatian. Matthew 24 verse 29 hanggang 31. Kung gayon mga kapatid, hindi natin kailangan palambutin ang mensahe ngayong umaga. Ang tanong ay hindi na para pagdebatehan kung darating ang paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay darating. Malulubos. Nag-umpisa na ito na nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. At ngayon ay pinagpapatuloy ng iglesia. At lulubusin ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagparito. Sa Jesucristo mismo ang nangako nito at nangaral nito. Kung kaya't kailangang seryosohin ng tao ang isyu ng pagsisisi. Ang tunay na tanong sa atin ngayong umagang ito, nasaan ka ngayon sa kaugnayan sa hari? Hindi sapat na alam mo ang Ebanghelyo. Hindi sapat na nakikinig tayo. Hindi sapat na miyembro ka ng iglesia. Alam natin na ang nagligtas sa atin ay mga bagay na hindi tayo ang gumawa, kundi mga bagay na ginawa ng Diyos sa panloob. Ang mahalagang tanong nga ito, ikaw ba ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos? Na ikaw ba'y sumampalataya kay Kristo? Tinanggap mo ba ang banal na Espiritu at nakakita mong pinatnubayan ka nito? Nang narinig mo ba ang salita ng Diyos? O bagamat sa likas nating pagiging tao, tayo'y masuwayin. Subalit nang narinig natin ang salita ng Diyos, nagapoy ang ating mga puso sa kabila ng ating pagiging mahinang nilalang. Pinanghawakan natin ito. Nakagaya na nagbubuhat ng krus, oot mahina, oot nadadapa, pero tumatayo at kahit luguan magpapatuloy hanggang sa ialay natin ang huling buhay natin sa Diyos. Nasa ilalim ka ba ng paghahari ng Panginoong Jesucristo? Sapagkat kung hindi naghahari si Kristo sa buhay mo, sino naghahari sa iyo? Walang confession ng pananampalataya ang magliligtas sa iyo. Walang pagbabautismo ang magliligtas sa iyo. Ang paghahari ng Diyos ay realidad. Ang parehong Jesus na ngayon ay nag-anyaya sa pagsisisi, ay siya ring babalik bilang hukom. Ngayon siya nag-aalok ng awa. Sabihin natin yun sa lahat ng dinadala natin kay Kristo na nahahabag ang Diyos. Pero sa kanyang pagbabalik, wala nang negosasyon. Pag dumating si Kristo, wala nang pag-asa ang tao. At malinaw yan sa banal na kasulatan. Ang dala ni Kristo hati. Kaya't itigil na natin ang pagiging mabagal. Itigil na natin ang dinidelay nating pagsunod. Itigil na natin ang pagdadalawang isip natin. Itigil na natin yung kunwari, relihiyoso tayo, pero totoo ang puso natin malayo sa Diyos. Kailangan natin ng seryosong pananalangin. Kailangan natin ng seryosong paghahanap sa kanyang kalooban ng araw-araw. Hindi tayo pinapatakbo ng mga programa.
Pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga tagapanood, hindi para sa mga tagadalo, kung hindi para sa mga nagpapakumbaba at nagpapasakop sa kanyang salita. At para sa iglesia, maliwanag ang hamon sa atin. Hindi tayo tinawag para maging komportable. Tinawag tayo para maging tapat. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo na namuhay hindi sa komportableng buhay. Ang anak ng tao, wala man lang unan para ipahinga ang kanyang ulo. Mabuti pa ang mga lobo, meron silang butas. Buti pa ang mga ibon, may pugat. Pero ang anak ng tao, grabe ang sakripisyo. Hindi tayo iniwan sa lupa para maghintay sa langit. Kagaya na sinabi ng Panginoon, ng anghel ng Panginoon sa mga apostoles, o kayo mga taga-Galilea, bakit nakatingin kayo sa langit? Si Jesucristo yan ibabalik. Nandito tayo sa lupa para ipahayag ang kagilagilalas at kamangha-manghang awa ng tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Nandito tayo para sa pamagitan ng ating mga buhay makita ng sanlibutan tunay nga na naghahari ang Diyos. Kundi upang ipahayag ang paghahari ng hari habang may panahon pa. Kung hindi tayo gumagawa ng mga alagad, tayo ay sumusuway. Hindi yan nakadepende sa strategy ng church. O hindi yan nakadepende sa strategy ng missions. Maaaring hindi ka marunong mag-share ng gospel pero imposible na walang nakakita ng ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kung hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa, panahon na para siyasatin natin ang mga bagay sa buhay natin na isinusuway natin sa Panginoon hanggang sa araw na ito. Kung tahimik tayo at ang ating mga buhay hindi halatang Kristiyano tayo, mapapahamak ang mga tao at tayo ang may pananagutan. Kaya ngayon ang oras ng pagsisisi. Ang desisyon para sa isa sa taos-pusong paglilingkod sa Diyos ngayon yan, hindi yan bukas. At kung susunod tayo sa Panginoon, huwag nating piliin yung mga bagay na yun lang ang gusto nating sundin. Kundi buo nating sundin ang kalooban ni Kristo. Makilahok tayo sa mga gawain ng kaharian. Hindi bilang opsyon, at hindi rin kailangan, hindi lang dahil sa kailangan, hindi lang dahil sa pananagutan. Tandaan natin, mahal ng Panginoon ang masayang nagbibigay. Hindi lang pera ang binibigay natin. Mahal ng Panginoon ang taong masayang naglilingkod sa Kanya. Ang hari ay darating at kapag siya'y dumating, hindi niya tatanungin kung anong alam mo. Tatanungin niya, kung ginagawa mo ba ang kalooban ng Ama sa Langit. Maraming salamat sa salita ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos, mahabag ka sa amin. Mahabag ka sa amin sapagkat nakita po namin ang aming sarili sa iyong salita. Ipinahayag mo sa amin ang kadakilaan at kalakihan ng responsibilidad. O Diyos, ipinapanalangin po namin na sana ibigyan mo pa po kami ng pagkakataon
Para naman yung mga bagay na ipinagsisi namin sa iyo, kami naman po ay makapaglingkod sa iyo. Humihiling po kami sa iyo ng kapangyarihan mula sa banal na Espiritu. Pagkat hindi po talaga sa aming sariling lakas. Hindi sa sarili naming galing. Tanging sa Espiritu mo lang. Salamat sa habag mo na lumiliwanag ka sa gitna ng kadilimang ito. At habang ikaw ay nakatingin kay Kristo na siyang nagpawalang sala sa amin, meron kaming pag-asa sa harapan mo. Ituon mo ang paningin namin sa Panginoong Hesus. Tunay na siyang maghari sa aming buhay. At lahat, O Diyos, ng mga taong naaakay namin sa iyong paanan, nawa, iharap mo sila sa iyo. Ikaw na ang bahala sa mga bagay na hindi na po namin magagawa. Gagawa kami ng mabuti, pero alam namin ang gawang mabuti namin na hindi makakapagligtas sa tao. Subalit ikaw, O Diyos, ang kabutihan mo ang magdadala sa tao sa pagsisisi. Mangangaral kami, pero ano ang salita? Ano ang pangangaral namin, Panginoon? Kung hindi mo gagamitin, kung wala ang pag-ibig mo, ito ay kagaya ng kalderong nahulog sa kusina. Ito ay kagaya ng batingaw. Maingay lang at hindi inaabot ang aming puso. Pero kung nandoon ang iyong pag-ibig, magliligtas ka, Panginoon. At kung ikaw ay mahahabag, tutulungan mo sila, kagaya ng tinulungan mo kami. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tulungan mo ang aming ministeryo ay maging kagaya ng ministeryo ng aming Panginoong Jesucristo. Sapagkat kami po ay walang sariling gawain, kami po ay walang sariling franchise ng Christianity. Ang sa amin po ay magpatuloy kami sa doktrina ng mga apostol na kanilang natutunan kay Kristo, na kanilang sinunod kay Kristo. Kung saan kami ay inakay sa doktrina ng mga apostol, tulungan mo rin na lahat ng aming aakayin ay hindi namin madala sa aming sarili, kung hindi sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, sapagkat kung sila ang aming magiging pundasyon sa buhay, paano sila magtatagumpay sa lahat ng tuksong darating. Subalit kung kahabagan mo, kagaya ng habag mo sa amin, O Diyos, pinatutunayan mo sa lahat ng kapighatian at sa lahat ng tukso ang iyong pakikisama sa amin, ang iyong katapatan, at sinasamba ka namin at minamahal ka namin. O Diyos, madaya ang puso namin. Gawin mo kaming matapat sa pag-ibig at sa pananampalataya at sa pag-asa. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay para sa amin. Tulungan mo kami sa aming mga problema dito sa lupa. Nalalaman namin ang mga problemang ito ay hindi dapat maging hadlang upang ang aming buhay ay maging patotoo para sa paghahari ng Diyos. Tulungan mo kaming hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran araw-araw. Sapagkat sa iyo ang aming pagtitiwala sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.